Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo man kayo ngayon nandun. Ay, ngayon po ay araw ng Biyernes at thank God it's Friday ulit. Sa linggo tayo hindi nakapag-vlog. Talagang medyo busy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 10. Okay, papasok tayo ng trabaho. Medyo mainit-init, 43 degrees Fahrenheit. Tama po itong temperatura na to sa ganitong parte ng taon. Alright, so napakarami ang nangyayari sa mundo, no? Wala tayong panahon para isa-isahin yung mga yan, So, bukod sa giyera sa Iran, 2 araw na pong meron, o 2 araw o 3 araw na, patatlong araw na ata ito na may ceasefire. Sabi nila ay 2 linggo daw itong ceasefire at nagkakaroon ng tinatawag na negotiation. Tingnan natin kung magkakaroon ng kapayapaan uli sa mundo. Pero dyan sa Pilipinas, kamusta po? Sa Pilipinas ay nabalitaan natin na itong si Sara Duterte ay muling tagpunta sa mga Diyos ng Padre Paura. Sino ba yung Diyos ng Padre Paura? Ito yung Supreme Court. Nagpunta na naman po siya doon sa Supreme Court at gusto na namang magtago sa ilalim ng saya ni Lady Justice. Nagtatago na naman siya doon. Gusto niya magtago. So, ano ibig sabihin ko ba? So, nagpunta po siya doon. Nag-file po ng temporary restraining order or injunction sa Supreme Court at humihingi siya ng tulong para ipatigil ang impeachment. At sabi daw ay mali daw ang ginagawa ng Committee on Justice ng House of Representatives, sabi. At hindi daw po dapat ganyan, dapat daw po ay dinediretso na sa Senado kung talagang nakakita sila ng mga dahilan para ituloy ang impeachment. So, yan po ang nangyayari. Ang nangyari po ngayon, ay nagmamadali kasi ito si Sara Duterte dahil po sa, if I am not mistaken, next week April 14 ata po, April 14 ay magkakaroon po ng committee hearing sa Justice Committee ng court ng tinatawag nating House of Representatives. At lalabas po diyan yung mga ebidensya at nagpasumpina na po ang House of Representatives ng kung sino-sino ng ombudsman tungkol sa salin, yung pong mga si Madriaga, sino man siya si Madriaga na sinasabing kanang kamay ni Sara Duterte, so na marami daw kong alam sa mga kalokohan na ginawa nitong si Sara Duterte nung panahong siya ay nagtatrabaho sa kanya, So, yan. So, siguro kaya nagmamadali, kaya nag-file ng TRO para ipatigil at hindi matuloy ang mga hearing na yan. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang ayaw papasukin ni Lady Justice sa saya niya. Si Sara Duterte, mukhang ayaw. Bakit? Ay hindi natin alam, Kasi po, hindi po binigyan ng temporary restraining order or ng TRO or hindi nag-issue ng injunction ang Supreme Court para pansamantalang mahinto ang hearing sa Committee on Justice. So hindi po binigyan ng pagkakataon ng Supreme Court na
ipatigil ang hearing, ano? So ngayon po tuloy-tuloy, matutuloy po sa April 14 ang hearing na yan. Magsisimula ng lumabas ang ebidensya unless magbago na naman ang isip ng Lady Justice o ng mga Diyos ng Padre Faura, no? Pero sa tingin ko po ay hindi, dahil po sa halip na mag-issue ng injunction ay nag-issue lang po ng order to file an answer. So ibig sabihin po, pinag-a-answer po ang Justice Committee, ang House of Representatives, ang Senado, ano, tungkol sa reklamo ni Sara Duterte. So, pag sabihin niya na ba, 10 days po yun, ano? 10 days to file an answer. Ay di lampas na yan sa April 14. So sa April 14 po, magkakalabasan na talaga ng mga ebidensya. Ano? Magsisimula na po lumabas ang ebidensya. Okay, anong ating na-expect na yan? Aba? Eh di siyempre, malalaman natin ngayon kung totoo ba ang mga aligasyon laban kay Sara Duterte, no? Malalaman natin. Ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit hindi pa naisusubpina yung mga, I think yung AMLAC, ano, para sa mga bank accounts niya. Pero malalaman natin, malay nyo, baka sa banda-banda riyan, ano? Malalaman natin yan. Ano? Okay? So, happy Friday po, mga Kapinoy. At kita-kita tayo ulit sa susunod. Bye-bye!